hadlang sa paglaki ng halaman o pananim. Well, mabuhay man yung tanim mo, pag ito po'y namunga na may maraming damo sa paligid, yung quality po ng bunga ng tanim nyo ay less. It's poor. Poor quality. Kung kayang mamunga ng pananim mo ng 5,000, siguro pag may damo, 2,500 lang ang bunga niya. Dahil inaagaw ng sustansya ng damo sa mga pananim. Kung titingnan natin yung relasyon ng Israel sa Panginoon sa Biblia, maraming naging hadlang sa kanilang ugnayan sa Diyos. At ang naging hadlang na ito ay gusto kong tawagin na damo. Mga damo sa buhay nila sa relasyon o ugnayan sa Diyos. Halimbawa, ang kanilang kulang na pananampalataya sa Diyos. Infidelity. Just imagine, niligtas kayo ng Panginoon mula sa tyrant na leader na pag-ahari, tapos iba yung sinamba ninyo. Iba yung sinamba ninyo. Malaking hadlang sa ugnayan nila sa Diyos. Applying it to ourselves, siguro mahalagang tanong ang tanong na, ano kaya ang mga damo sa buhay natin sa ugnayan sa isa't isa, sa ugnayan sa pamilya, sa ugnayan sa parokya, sa ugnayan sa ating Panginoon? Ano kaya itong mga ito? Pwedeng maging tao, sapagkat pag nakikita natin ang taong ito, hindi tayo makapigil kundi marites siya. Pwedeng maging ganun. Pwede rin maging ugali. Ugali dahil sapagkat gusto nating palagi tayong lamang sa lahat. Tayong pinakamagaling sa lahat. Ugali. Ito po'y damo. Ito po'y umaagaw sa atin, sa ating Panginoon. We call it sin. Kasalanan. We call it sin. And so today, I believe, God is calling us to identify each one's weeds. Kung ano ang mga damo sa buhay natin. And then, He is calling us na sunugin. Meaning, remove it sa buhay natin nang makapamunga tayo ng maayos.